Sino ba ang Franoli at ano bang ganap sa buhay nila? Well, sa video na to, panoorin nyo. So ngayon mga kalabis, kukunin na po namin yung mga bubune. Ayan, lumusog na si Fiang at si JM. Huy, bagyo ka lang, maghahanap buhay kami. Yung expect mo na alimango yung makuha, pero day, mga banisil ang nakuha. Alam niyo ba noon, hindi ako sanay sa buhay fish pond kasi hindi naman ako taga fish pond. Pero in fairness ngayon, day, alam ko na ang kalakaran sa fish pond. Hindi talaga siya madali. Kaya ko siya nakasanayan agad dahil nung unang pagkilala namin ni Francis, pinupunta niya ako doon sa fish pond. Hindi siya yung lalaki na ginagala niya ako sa mga magagandang lugar para magpakitang gilas, para mapaibig ako sa kanya, parang ganun. At yan yung mas lalaw na gustuhan ko sa kanya kasi pinapakita niya talaga kung anong buhay niya. At kung alam nyo lang kung paano kami nagkakilala ni Francis ng lubusan, ay tumira kami agad sa fish pond. Agad-agad yan. Kaya nung una talaga akong tumira sa fish pond ay naninibago talaga ako. Ako kasi yung tao na palagala. Pero sa pagiging palagala ko noon, ever since hindi talaga ako umiinom until now. Kaya yun yung medyo nakaka-proud sa sarili ko. Iba talaga kapag natamaan ka na ng love kasi alam mong mahirap gawin or hindi mo alam kung paano siya gawin. Bigla mo na lang nagagawa yung mga bagay na hindi mo nakasanayan. Kaya napapansin nyo sa mga video namin na talagang puro na lang panghanap buhay. Kasi nga, nakasanayan namin ni Francis na instead na magbanding kami doon or kahit saan or parang ganyan, yung best bonding namin is yung mga ganitong bagay. Siguro, pwede ko siyang ma-example sa mga relationship goals kasi alam nyo diba kapag mga relationship, kung may goal ka sa relasyon nyo, talagang dapat gawin nyo. Like ganito po, nagagawa ko yung mga hindi ko nagawa noon na kasama si Francis at ang sarap sa feeling na kahit na medyo delikado or mahirap, di mo maramdaman ng takot kasi nga magkasama kayo. Pero nakadepende yan na kasi sa akin kasi yun yung mas na-feel ko. O diba kitang-kita nyo naman na napakalakas talaga ng ulan at sobrang high tide po niyan. 200 ata yung tubig niyan. Actually ayaw ni Francis na ginagawa ko yung mga ginagawa niya kasi delikado daw. Pero syempre, Diyos ko dahil may common sense naman tayo, diba? Parang ang pangitin kasi na parang nakatihaya ka lang tapos yung partner mo sobrang hirap na. Kailangan mo talagang tulungan kasi kawawa naman. Ang sarap rin talaga sa feeling na nagtutulungan kayong dalawa. Kasi alam nyo, may nagsabi talaga sa akin na bakit larlar na daw ako, bakit ganito na yung mukha ko. Okay lang talaga sa akin kasi hindi naman po palagi nagpapaganda. Ang mahalaga sa akin ay naparamdam ko kay Francis na kaya ko din sabayan yung mga galawan niya. Yung tutulungan siya sa lahat ng bagay. Kasi kung magtutulungan kayo, syempre magkakaroon kayo ng magandang buhay. Ngayon ko lang na-realize na ang love hindi lang pala puro pa-cute, papapaganda, na para lang mapaibig yung isang tao sa'yo. Maniwala kayo sa hindi, mararamdaman nyo ang true love kapag nagkasama na kayo sa iisang bahay. At dyan na makikita ang mga ugali. At dyan na din papasok ang salitang sa hirap at ginhawa tayo'y magkasama. Isusugal mo talaga yung pagmamahal mo sa isang taong gusto mo. Kaya eto kami ngayon, simpleng buhay lang, masaya na. Ang mahalaga talaga sa amin kahit anumang trabaho yan or anuman yan, basta magkasama lang daw kaming dalawa. At alam ko, yan yun din yung pangarap nyo na magkasama lang kayo sa hirap at ginhawa. Alam nyo ba that time, merong nag-order sa amin ng alimango, siguro mga 10 kilos ata yun. Pero alam nyo, nakuha na namin lahat at ready na para i-deliver. Diyos ko dahil, hindi niya tinuloy. Actually, kilala ko naman siya. Magkaibigan kami noon. Pero hindi kami gaano ka-close. Sinasabi niya palagi na on the way na daw siya at tapos hindi siya makakatuloy dahil bigla daw umulan. So, syempre kami, okay. So, nagantay pa din kami. Talagang nakakainis talaga kasi pinaasa niyo lang kami. Hindi ko alam kung ano yung trip niya ha. Pero mas pinipili ko pa rin na hindi siya i-post or i-mention. Kasi alam ko pwede talagang masira yung buhay niya kapag tinuloy ko na i-post siya. Pero siguro pag sa iba yan, ipopost na yan. Buti na lang mabait ako. Mabait na tulog. Hiniling kasi namin sa Panginoon na sana maganda yung buhay namin ni Francis kasi alam nyo dati, sobrang hirap talaga namin noon. Way back 2019 nung nagsimula kami sa vlogging, nung hindi pa talaga medyo nauso siya. Diyos ko, wala pang sahod no? Siguro malapit na mag 1 year, wala pa rin ganap yung vlog namin. Pero prinamis talaga namin ni Francis kapag nakilala kami ng mga tao, hindi talaga magsisisi yung magsusuporta sa amin. Kasi hindi kami mag-share ng mga katoksikan dito sa social media para lang sa views. Alam ko na kapag marami ang views, more sahod. Basta salamat talaga sa Panginoon kasi itong mga nangyari sa buhay namin talagang hiniling talaga namin kay Papa God. Ika nga nila, malayo pa, pero malayo na. Ang mahalaga sa amin, medyo nag-iba yung buhay namin noon nung walang-wala pa kami. Kasi ngayon, ang sarap na ng buhay namin ngayon. Nawawalan din naman kami, pero iba talaga noon. Kaya sa mga nagsasabing medyo lumaki na yung ulo namin, hindi po lumaki yung ulo namin. Sa akin, puwet lang ang lumaki, hindi ang ulo, oy. Kung sino yung Franoli na nakilala nyo noon, ganun pa din naman ngayon. Ay basta, salamat gud sa tanang suporta labi na pud sa mga kabisayaan diraa. So pagpasensyahan ninyo no nga dili kay kung magbisaya kay daghan mo jud ang mga Tagalog nga nagsupport unya kapuyan jud ko magbutang og subtitle. So sa ako kami na
kita na lang mag-adjust no. Laban lang tadihang dapita. Matira matibay ra gud ko kasi ganahan na mo ugdi. Basta karon road to 1 million followers na mi. My God, follow na mo dira. Diyos ko, kakapoy man kay mag voice over no. Believe jud ko ang mga voice over no nga napay patuno-tuno ka gini ginanana. Ay ini ming anak ba basta sa ako mo na ni oy. Sa karon lang jud ako lang sa jud mag voice over kay dili pa kay ni Francis. Mo nang salamat sa inyong suporta.